Ako si Max, kasalukuyang nagtatrabaho bilang developer sa isang kumpanya ng teknolohiya. Weekend ngayon kaya pinili kong magpahinga ng matagal. Pagmulat ng mata ko, bakante na ang tabi ko. Sa ibabaw ng mesa, iisang note lang mula sa asawa ko ang naiwan. Kailangan kong umalis para sa isang business trip, ilang araw akong mawawala. Kayo na muna ng anak natin ang mag-alaga sa isa't isa. Siya si Rihanna, ang babaeng naging asawa ko halos isang dekada na. Dati, akala ko ang mga salitang ganoon ay makakapag-alis ng balance ko, kasi nasanay akong palaging nandyan siya. Pero ngayon, iba na. Si Rihanna ay isang babaeng mainitin ang ulo na madalas magpahirap ng isip ko. Kapag may bagay siyang hindi gusto, kaya niyang sumigaw ng malakas hanggang mawalan ako ng pasensya. Isang beses lang na nakalimutan ko ang anibersaryo ng kasal namin, agad niyang binanggit ang hiwalayan. Ginamit niya ang emosyon bilang tali upang itali ako, pinipilit akong mabuhay ayon sa walang katapusang paghihingi at sakripisyo. Tuwing nangyayari iyon, palagi akong nagdadahilan na kailangan kong imagpalamig upang maiwasan ang bangayan. Ang problema sa kasal namin, pinili namin ang isa't isa hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kaginhawaan ng pamilya at pananalapi. Kinuha ko siya bilang asawa dahil sa pressure. Iniisip na ang isang babae na mahusay mag-asikaso ng bahay ay makakatulong sa akin na makapag-focus sa karir ko. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo akong napapagod. Si Rihanna, abala lang sa kusina, sa mga anak, at sa mga walang saysay na anibersaryo, na parang laging nakalutang sa ilusyon. Lalo pat lumaki siya sa isang mayamang pamilya sa Busan. Naiinis ako sa pakiramdam ng laging minamaliit nang tinitingnan ng mababa sa mismong bahay ko. Kahit hindi niya sinasabi, ramdam ko iyon sa buong pamilya niya, lalo na kapag usapan ay pera at katayuan. Ayoko na sa ganitong buhay. Gusto kong magbago. Nangako ako sa sarili ko, hindi na ako muling papayag na maliitin. Hindi para sa kanya, hindi para sa anak kong babae, hindi dahil sa halos 10 taong pinagsamahan. Gusto kong maging ako muli ako bago pa man lahat ng ito. Gusto kong yumaman, maging isang taong hindi na nila kayang hamakin. Alam kong nahirapan din si Rihanna sa pagsasama namin. At, kinamumuhian ko rin ang sarili ko dahil hindi ko kayang maibigay ang buhay na gusto niya. Ayoko rin sa itsura niya tuwing nadadapa ako. Pareho na kaming sawang-sawa, pero hindi lang masabi ng diretsyo para hindi masaktan ang isa't isa. Ang ipag-ibig sa kasal naming ito, unti-unting naglaho sa paglipas ng mga taon. Gabi iyon, hindi ako umuwi. Patay ang ilaw sa kwarto gaya ng dati. Hindi na rin ako nag-abala pang tumawag. Sa paningin ko, ang pamilya ay isa na lang walang lamang obligasyon, isang tanikala na nagbibilanggo sa akin. Pumunta ako sa paborito kong bar, dati kong taguan pagkatapos ng walang katapusang sigawan naming mag-asawa. Pero ngayong gabi, hindi ako naroon para tumakas. Binuksan ko ang laptop, hinarap muli ang mga proyektong iniwan ko dati, mga bagay na hindi ko magawa noon dahil masyado akong abala sa pagiging mabuting asawa. At siya, bahala siya sa pagpapaayos ng buhok, pagbili ng mga bagong damit, at paglikha ng mundong makulay ayon sa gusto niya. Hindi ko siya pipigilan. Dahil pati ako, magsisimula muli, ngunit sa ibang landas. Bumalik ako sa maliit na investment market na sinalihan ko noong assistant lecturer pa lang ako. Nakipag-ugnayan akong muli sa mga dating kontak, mga taong naniwala sa akin, pero tinanggihan ko noon dahil sinabi niya, mas mabuting maging stable. Stable para lang hamakin? Hindi, ngayon hindi na. Muli akong nagpuyat, nagplano, naghanap ng pondo, at sumabak sa mundo ng negosyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, buong puso kong inamin ang lihim kong hangarin, maging mayaman, may boses, may kapangyarihan. 3 buwan lang, nakuha ko ang unang kontrata. Hindi kalakihan, pero sapat para makaalis ako sa lumang bahay at lumipat sa isang kondo sa gitna ng syudad. Hindi ko sinabi kay Rihanna. Iniwan ko lang ang isang maikling sulat ng diborsyo, tuyo, walang emosyon, gaya ng pag-ibig na matagal nang patay sa puso ko. 1 taon ang lumipas, na itatag ko ang unang kumpanya ko, isang edutech startup, sa larangang kabisado ko. Nagsimulang banggitin ng media ang pangalan ko, tinawag akong ang propesor na naging matagumpay na negosyante. Lumabas ako sa dyaryo. Siya. Balita ko, nanatili sa bahay kasama ang anak at biyenan, namumuhay sa mga alaala ng kanyang mga sakripisyo.
Akala niya, siya lang ang magbabago, hindi niya alam, nagbago na rin ako. At ngayong pagkakataong ito, hindi na ako ang dating Max. Hapon iyon, katatapos lang ng ulan. Ang lungsod, may dalang malamlam na liwanag sa kalsadang basa pa. Lumabas ako mula sa mataas na gusali ng opisina matapos ang meeting kasama ang mga dayuhang investor. Hindi ako nagmamadaling umuwi. Sa halip, gusto kong maglakad, damhin ang kalayaang hindi ko naranasan sa mahigit 10 taong pagiging asawa at ama. Pagdating ko sa isang intersection, biglang may dumaan na figura sa gilid ko. Sumabay ang malamig na amoy ng pabango. Lumingon ako at doon ko nakita ang isang dalagang nagmamadaling tumawid papunta sa isang cafe. Maganda siya, hindi lantad, kundi pino at matalim. Mahaba ang buhok na nakapusod, maputing balat na lalong umangat sa beige na blouse at fitted na paldang pang-opisina. Pero higit sa lahat, nahuli ng atensyon ko ang kanyang mga mata, matalino, may bahid ng pagmamataas, na para bang wala siyang pinapansin sa buong lungsod. Aalis na sana ako ng tingin pero bigla siyang lumingon. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang iglap. Hindi siya ngumiti, bahagya lang niyang iniling ang ulo bago pumasok sa cafe. Iniwan akong may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi iyon pagkakakilig. Hindi rin pagnanasa. Sumunod ako, pumasok sa cafe, umorder ng isang espresso at umupo sa mesa na 2 hilera ang layo sa kanya. Abala siyang nagbabasa ng mga dokumento o marahil nagkukunwari lang dahil paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang lumilinga para bang may hinihintay. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang lalaki. Nakilala ko siya, isang business director mula sa kumpanyang kalaban na minsang nagtangkang agawin ang proyekto kong hawak. Nag-usap sila, ngunit halatang hindi naging maayos. Umiling ang babae, agad isinara ang mga papel, at nagbabalak ng umalis nang biglang tumunog ang telepono sa mesa niya. Sa pagmamadali, nalaglag ang ilang pahina, tumilapon pa hanggang sa paanan ko. Pinulot ko iyon, iniabot sa kanya. Miss, nahulog po ito. Una siyang tumingin ng malinaw sa akin. Ang mga mata niya, mas maliwanag ngayong tingnan, may bahagyang pag-iingat, pero hindi maitago ang pagkabigla. Salamat. Mahinahon ang boses, kontrolado, ngunit may halong pagwawalang bahala. Ngumiti ako. Kung naghahanap ka ng investor para sa proyektong ito, baka dapat tayong mag-usap sa ibang lugar. Medyo kumunot ang noo niya, tinitigan ako ng masinsinan. Sino ka ba? Iniabot ko ang calling card ko, ang bagong print na may pilak na tinta, malinaw na nakalagay ang pangalan ng kumpanyang itinatag ko. Sinulyapan niya, nanahimik ng ilang segundo, saka marahang kinuha ang mga papel mula sa kamay ko. Kung ganon may utang akong isang imbitasyon ng kape sa iyo. Napatawa ako. Sa dami ng taong nakilala ko, ngayon lang muli ako nakaramdam ng pagnanais na manatili, hindi dahil sa tungkulin, hindi dahil sa obligasyon. Simpleng simula lang. Umupo kaming muli. Siya, umorder ng cappuccino, ako naman, nanatili sa espresso. Ang maliit na cafe na iyon, nakapailalim sa gitna ng abalang distrito, ngunit sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng ingay. Naiwan kaming dalawa, isang lalaking bagong labas mula sa isang kasal na malamig, at isang babaeng may mga matang puno ng hiwagang hindi pa natutuklasan. Kaluskos ng susi ang sumira sa katahimikan. Bukas ang ilaw ng sala, ngunit walang tunog ng telebisyon, walang amoy ng lutong pagkain, at higit sa lahat, wala ang pakiramdam ng itahanan. Naupo ako sa mesa ng trabaho, laptop nakabukas, ang malamig na asul na liwanag nakasilaw sa mukha ko. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa likod at ang mabilis na paghinto nito. Dumating na siya. Hindi ako lumingon. Tumigil lang sandali ang mga daliri ko sa pagtipa, hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa likas na gawi. Pumasok siya, hinihila ang maleta, ramdam ko ang bigat ng bawat yapak. Huminto siya sa likuran ko. Hindi ka pa natutulog? Mahina ang boses niya, gaya ng dati. Walang sisi, walang tampo, ngunit wala ring init o lambing. Sumagot ako, hindi inaalis ang mata sa screen. Hindi pa tapos ang trabaho. Tahimik ang sumunod. Wala siyang tanong, wala ring ginawa para lumapit. Wala ring pag-akap tulad ng dati tuwing babalik siya mula sa biyahe. Wala ang mga kataganggaya ng timis na kita, o ti hinahanap ka ng anak natin, o ti kumain tayong magkasama bukas.
Tanging isang maikling linya lang. Sige, magtrabaho ka muna. Aakyat na ako sa kwarto. Dahan-dahang nagsara ang pintuan. Walang sinuman ang nagdagdag ng salita. Kami, na minsang nangako ng habang buhay na pagmamahalan, ngayon ay nakatira sa isang malinis, maayos, at maluwang na kondo, ngunit malamig na parang dalawang planetang malayo sa isa't isa. Magkasama pa rin kaming naglalagay ng pagkain sa iisang ref, salitan sa pagsundo sa anak, pumipirma sa mga papeles ng eskwela, tila perpektong mag-asawa. Ngunit ang dating pag-ibig, unti-unting nilamon ng sobrang sakripisyo, obligasyon, at sugat na walang gustong umamin na sila ang nagdulot. Akala ko galit ako kay Rihanna. Ngunit ngayong gabi, natanto ko wala na akong nararamdaman. Marahil ganoon din siya. Ang isang relasyon, hindi naman biglang guguho dahil sa isang malakas na dago, kundi dahil sa libo-libong maliliit na sugat na hindi kailanman gumaling. Tumayo ako, lumapit sa bintana, at tumingin pababa sa lungsod. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagmistulang ilog na walang hangganan. Sa ibaba, may mga pamilyang nagsisimula pa lang sa saya, ngunit may mga tahanan din na tulad namin, 2 taong magkasama, ngunit parang mga anino lang na magkatabi, wala nang salitang natitira. Kinabukasan, inimbitahan akong maging speaker sa isang conference tungkol sa digital education at tech transformation. Pun ang schedule, malamig ang aircon, ngunit mainit ang dibdib ko dahil kagabi halos hindi ako nakatulog. Nasa kabilang silid lang ang asawa ko, ngunit parang napakalayo niya. Sir Max, hinihintay na po kayo sa maliit na meeting room ng strategic investor. Wika ng isang assistant, sabay hatak sa akin mula sa iniisip. Pagpasok ko, una kong nakita ang isang sihi na kilala sa mga malalaking event, ngunit ang pangalawang tao, napahinto ako ng kalahating segundo. Si Sofia. Nakaupo siya sa tabi ng mesa, nakapusod ang buhok, nakasweet na kulay abo, maayos ang makeup at puno ng aura ng propesyon. Nang makita ako, bahagya siyang nagulat, ngunit agad bumalik ang ekspresyon, parang normal lang ang pagkikita naming muli. Hello, Max. Matagal na. Anya, sabay abot ng kamay. Hinawakan ko iyon, lamig, matatag, gaya ng unang beses. Ang galing ng pagkakataon, sabi ko, may ngiti, ngunit may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi ko inakalang magkikita tayo rito. Samantalang ako, kabaliktaran. Ang pangalan mo, madalas kong makita sa mga ulat tungkol sa edtech market. Banayad ang ngiti niya, saka naupo. Ibig sabihin, iwasan man, hindi rin pwede. Naupo rin ako, hindi inaalis ang tingin. Kahit sanay na akong harapin ang lahat ng sorpresa sa negosyo, hindi ko inaasahan na ang babaeng minsang nagpabalik ng tibok sa puso ko, ay siya palang magiging kinatawa ng investors. Nagsimula ang meeting. Sa Ingles, maikli, tuwid, malamig ang presentasyon niya. Lahat ng tanong ko may mabilis na tugon. Hindi niya ako iniiwasan, pero hindi rin nagpapakita ng kahit anong emosyon. Ako naman, nakikinig, pero palihim na sinusulyapan ang kanyang mga kamay na laging maayos sa papeles, at ang mga mata niyang puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nahirapan noon dahil sa mababang alok ng kalaban. Siya ngayon ang may hawak ng baraha. Natapos ang pagpupulong. Umalis ang lahat. Ako, sadyang nagpaiwan. Siya, hindi rin nagmadali. Nang kami na lang, nagtagpo muli ang mga mata. Marami kang pinagbago, sabi ko, mababa ang tono. Pagbabago ang kaligtasan sa trabahong ito. Wala namang nananatiling pareho. Pati ikaw, hindi ba, tugon niya, tuwid ngunit may hangganang hindi ko kayang lampasan. Gusto kong sabihin na naaalala ko pa ang tingin niya sa CAF. Na sa lahat ng malamig na taon sa kasal ko, siya lang ang nagbigay ng pagnanais magsimula muli. Ngunit pinili kong manahimik. Dahil alam ko, kahit anong kahinaan dito ay tanda ng pagkatalo. Umaasa akong magtagumpay ang proyekto. At kung may pagkakataon, iimbitahan kitang muli sa kape. Diretsong sabi ko. Medyo tumaas ang kilay niya bago marahang tumango. Kape, pwede. Pero trabaho lang ang pag-uusapan. Lumakad siya palayo, iniwan ang malamig at pamilyar na samyo ng pabango. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat na bumara sa dibdib, isang bagay na ayaw ko nang bigyan ng pangalan. Umiti siya, inilapag ang tasa. Ako si Sofia, Anya, may halong pagsusuri at pagtantiya ang mga mata.
Isang pangalan na tila malambot, tahimik, malayo sa matalim na anyo niyang ipinakita mula simula. Binaligtad ko ang kanyang calling card. Nakalagay lang, Independent Strategic Consultant. Walang opisina, walang address. Maingat. Professional. Ako si Max, sagot ko. Sis ng EduTech. Siguro hindi na bago ang pangalan ko sa mga nakakausap ng mga partners. Ngumiti siya ng bahagya, hindi nagkumpirma, hindi rin itinanggi. Babaeng alam ang sarili. Hindi ko kilala ang mga partner mo. Pero kilala ko ang ilan na mahilig lumusot para maagaw ang hindi kanila. Anya, may halong lamig at talim, sabay sulyap sa lalaking umalis kanina. Napatawa ako. Diretso kang magsalita. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Sagot niya, uminom ng kape. Ang mabuting tao, matutuwa. Ang masama, lalabas din ang tunay na kulay. Nagsimula akong humanga sa kanya, hindi bilang pagnanasa, kundi bilang isang uri ng hamon sa isip. Matalino, matatag, hindi nangangailangan ng pambobola. Isang babae na tulad niya bihira. Napangiti ako ng banayad. Hindi ko alam. Pero ang umuwi ng ganito kaaga parang sayang. Mas matagal siyang tumingin sa akin kaysa dati. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon palayo, ang mga daliri bahagyang tumutuktok sa salamin ng bintana ng sasakyan. May mga oras na ang tao'y nanghihinayang hindi dahil natapos ang gabi. Kundi dahil alam nilang kapag umuwi na sila, bukas ay kailangan na naman nilang bumalik sa kung sino sila dati. Magaan ang pagkakasabi niya, ngunit dumapo ito sa dibdib ko na para bang isang malakas na suntok. Hindi ako sumagot. Natahimik kaming muli, ngunit hindi na iyon katahimikang alanganin. Isa iyong puwang na kapwa naming alam, kung magsasalita pa, baka may isa sa amin na tuluyang lalampas sa hangganan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kondo niya. Hindi ko pinatay ang makina. Tinanggal ni Sofia ang seatbelt, ngunit hindi pa binuksan ang pinto. Aakyat na ako. Mahina ang boses niya. Tumango ako. Binuksan niya ang pinto, lumabas ngunit sandaling lumingon muli, nakayuko, at tumingin sa akin sa siwang ng pinto ng kotse. Kung darating ang araw na ayaw ko nang umuwi, dadalhin mo ba ako kung saan man, basta malayo? Diretso ko siyang tiningnan sa mata, at sa unang pagkakataon ay hindi ko na tinago pa. Kung gugustuhin mo, kahit kailan. Tumahimik si Sofia ng isang segundo bago ngumiti ng banayad. Kung ganon panghahawakan ko yan. Pagkatapos ay lumakad siya papasok sa lobby. Dahan-dahang nagsara ang pintuan ng salamin at unti-unti nang nawala ang anyo niya sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nanatili akong nakaupo sa likod ng manibela. Hindi pinaandar ang kotse. Hindi nagmadaling umuwi. Dahil alam kong ngayong sandaling ito, may nilampasan akong hangganan kahit wala pang pinto ang tuluyang bumukas. Pag-uwi ko, nakasindi pa rin ang ilaw sa kwarto nang pumasok ako. Ang amoy ng pamilyar na panlambot sa kumot ay sumalubong sa akin. Si Rihanna, nakatagilid, nakatalikod sa pinto. Ang buhok niyang magulo, isang braso nakalailay pa sa gilid ng kama, na para bang iniwanan ng espasyo para sa akin. Kahit walang tanong, kahit walang tingin ng pag-aalala, alam kong hinihintay niya ako. Tahimik akong nagpalit ng damit at nahiga sa tabi niya. Ang pagitan namin, halos kalahating metro lang, ngunit pakiramdam ko'y isang buong mundo ang layo. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga mata ni Sofia, at sa huling sinabi niya, panghahawakan ko iyan. Paulit-ulit itong umuugong sa isip ko, kasabay ng amoy ng kanyang pabango, ng tawa niyang magaan noong nasa cafe kami, at ng dampi ng kanyang kamay sa sinehan na halos nagpamanhid sa akin buong gabi. Paglingon ko sa kisame, hindi ako nakatulog. Sa tabi ko, bahagyang gumalaw si Rihanna. Hindi siya nagsalita, ngunit alam kong hindi rin siya tulog ng mahimbing. Magkasama na kami halos 10 taon. At ang katahimikan niyang ito, hindi ito kawalang malay, kundi naipon mula sa daan-daang pag-uusap na naputol, mga pagtatalong walang resolusyon, at mga hapunang malamig kung saan wala nang gustong kumilos. Mahal ko siya noon. At marahil may bahagi pa rin sa akin na ayaw siyang saktan. Pero bakit si Sofia ang nagpaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng maging isang tunay na lalaki? Ito ba'y dahil sa tingin niya, o sa pakiramdam na ako'y pinakikinggan, na ako'y ninanais? Natanong ko ang sarili, kung bukas hindi ako umuwi, sino ang mas mabalisa, ang asawa ko, o si Sofia?
Magulo ang isip ko. Hindi rin mapakali ang puso ko. Kaya tumagilid akong muli, nakatalikod sa asawa, gaya ng madalas niyang gawin gabi-gabi. Iisa ang bubong namin, ngunit ang diwa ko'y lumalayo na, papunta sa isang lugar na maihalakhak, at sa isang pares ng mga matang hindi ko kayang iwan. Mahaba ang gabi. Hindi ako nakatulog. At unti-unti kong ikinatatakot na bukas, magiging katulad pa rin ng ngayon. Na baka lalo pa akong tangayin papalapit kay Sofia, kahit alam kong wala itong tamang patutunguhan. Tanghali ng sumunod na araw, pagkalabas ko mula sa meeting, tumunog ang telepono ko. Isang mensaheng pamilyar at hindi pamilyar. May oras ka ba? Libre kitang kumain, pambayad utang sa sinehan. Sofia. Natigilan ako sandali bago sumagot. Saan? Ang pinili niyang kainan ay nasa isang makitid na eskinita malapit sa sentro, hindi marangya, ngunit elegante at tahimik. Hindi tulad ng mga lugar na karaniwan kong puntahan dahil sa trabaho, kundi may sariling simpleng aliw, gaya niya. Nauna na si Sofia roon, nakaupo sa tabi ng bintana, nilalaro ang baso ng iced tea. Nakadamit siyang kulay beige, ang buhok nakatalinang mababa, ang mukha bahagyang may ayos. Nang makita niya akong lumapit, ngumiti siya, hindi ngiti ng formalidad, kundi tunay na ngiti, parang matagal niya akong hinintay. Dumating ka rin. Umorder na ako. Sana hindi ka pihikan. Umupo ako, tumango. Basta't hindi fast food, ayos lang. Kumain kami at nag-usap tungkol sa trabaho, tungkol sa mga bagay na walang pangalan. Ikinuwento niya ang plano ng isang maliit na sangay ng kumpanyang tinutulungan niya. Ako naman, umiwas sa salitang ti-pamilya. Ngunit alam kong napansin niya, at pinili niyang huwag itanong, huwag akong ipitin, huwag akong piliting maging tamang anyo. Habang dinadagdagan ng waiter ang tubig, bahagyang yumuko si Sofia at bumulong. Max, lagi ka bang may ganitong distansya sa lahat ng tao? Nagulat ako. Ano nang ibig mong sabihin na ganito? Yung parang lagi kang ligtas. Pero sa ilalim nun parang may dinadala ka. Hinaplos niya ang gilid ng baso, hindi tumitingin sa akin, na para bang ibang tao ang tinutukoy. Hindi ako sumagot agad. Ilang segundo ko lang siyang tinitigan, mas matagal kaysa dati. Si Sofia matalino, sensitibo at matapat sa paraang banayad. Hindi siya umaaligid para sakupin, ngunit sapat ang kanyang pakiramdam upang ipadama na naunawaan ka. Normal lang, sabi ko sa huli. Siguro, nag-aaral lang akong masanay na may isang taong talagang gustong umunawa sa akin. Sa unang pagkakataon, kumurap ang kanyang mga mata. Hindi na matalim, kundi bahagyang lumambot. Pinisil niya ang labi niya, bago biglang bumulong. Kung ganon hindi na ako dapat magtanong pa. Napatingin ako sa maliit na cake na inorder niya, at natawa ng mahina. Lagi ka bang ganito kaprangka? Kumibit balikat si Sofia, maihalong biro at lambing. Kapag alam kong may isang bagay na sulit hintayin kahit isang tanghali. Biglang bumuhos ang ulan nang lumabas kami mula sa kainan. Itinaas ni Sofia ang mukha, ngumiti. Eksaktong parang pelikula. Tapos kumain, biglang umulan. Nakatayo akong kasama niya, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa semento. Hindi malakas ang ulan, ambon lang na ayaw mong takbuhan at ayaw mo ring tigilan. May dala ka bang payong? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Umiling ako. Wala. Pero may kotse malapit dito, ilang metro lang. Kung ganon, takbo na tayo. Umiti siya, handang umabante, ngunit biglang tumigil. Inilahad ko ang kamay ko. Walang salita. Isang simpleng kilos lang, parang kusang loob, ngunit huminto ang oras sa pagitan namin. Tinitigan niya ang kamay ko. Nag-alinlangan. At dahan-dahan, inilapat niya ang sarili niyang kamay doon. Maliit at malamig ang kanyang kamay kaysa sa inaasahan ko. Nang magtagpo ang mga daliri namin, parang kuryenteng dumaloy sa gulugod ko. Walang nagsalita. Walang humiti. Naglakad kami sa ilalim ng ulan, magkahawak kamay, na para bang lumayo ang buong lungsod ng Busan, at ang sandaling ito'y para lang sa amin. Walang paliwanag. Walang pangako. Isang simpleng paghawak kamay lang. Ngunit walang sinuman ang gustong bumitaw muna. Pagsakay namin sa kotse, sumara ang pinto, inihiwalay kami sa ambon sa labas.
Unti-unting uminit ang loob dahil sa mga patak na natuyo sa buhok at damit. Pinandar ko ang makina, ngunit hindi agad umalis. Ang kamay ko nasa manibela, ngunit ang isip ko nasa pagitan naming dalawa. Tahimik na nakaupo si Sofia, ang kamay niya bahagyang nakapatong pa rin sa hita, parang ang huling paghawak kamay ay hindi pa tapos. Naririnig ko ang hinga niya, malapit at magaan, ngunit sapat upang baguhin ang tibok ng puso ko. Nilalamig ka ba, tanong ko, upang putulin ang bigat ng katahimikan. Hindi, bulong niya. Lumingon ako. Ang mukha niya bahagyang nakatagilid, nakatingin sa espasyo sa pagitan namin, hindi lubos na sa akin, ngunit hindi rin lubos na iwas. At sa titig na iyon, alam naming dalawa, ang distansya na ilang pulgada lang, ay isa ng pintuan. Isang hakbang pa at wala nang balikan. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang nagsalita. Tanging ang hininga, mainit, totoo, at umaalingaw sa loob ng sasakyan. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok niyang basa, itinabi sa tainga. Isang kilos na ordinaryo, ngunit sa sandaling iyon, nagpaalala ito sa akin kung gaano ko nais na hawakan siyang muli. Nanatili kaming nakaupo doon, walang salita, walang galaw, ngunit sa pagitan naming dalawa, may isang bagay na malinaw. May nagsimula na. At sa katahimikan, ramdam ko ang init ng damdamin na matagal nang pinipigil. Parang apoy na unti-unting sinisindihan at alam kong kung hindi ko pipigilan, lalamon itong lahat. Kaya't nagkaroon kami ng isang maalab na halikan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, sa oras ng pananghalian, mabilis akong lumiko sa isang makitid na eskinita kung saan may isang maliit na inn. Doon kami nagpahinga ng saglit at hinayaan ang sarili naming gawin ang mga bagay na matagal nang pinipigilan ng damdamin. Hindi ko maikakaila, ang pakiramdam ay nakalalasing, isang halong pananabik at tuwa na matagal ko nang hindi nararanasan. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang init ng kanyang mga yakap at ang siglang muli kong natagpuan, parang bumalik ako sa panahong 20 taong gulang pa lamang ako, noong unang beses kong naranasan ang pagmamahal. Ahimik na nagmaneho si Max pauwi matapos ang hapon na iyon. Sa isip niya, nananatili pa rin ang alaala ng halik at ng mga sandaling padalos-dalos kasama si Sofia, parang tinta na kumalat sa papel na hindi na mabubura. Pagpasok niya sa pamilyar na pintuan, sumalubong sa kanya ang banayad na halimuyak ng tahanan, kasabay ng bigat ng pagsisisi na tila sumakal sa dibdib niya. Si Rihanna, ang asawang ilang taon nang nasa tabi niya, hindi man lang batid na ang asawa niya ay tumawid na sa isang mapanganib na hangganan. Nang makita ni Max ang maliit na pares ng sapatos ni Rihanna na maayos na nakalagay sa may pasilyo, biglang bumigat ang puso niya. Mahina niyang ibinulong sa sarili, sobra na ang nagawa ko, pero hindi ko pwedeng ipakitang nagbago ang mga mata ko kapag kaharap siya. Nang hapong iyon, dumaan siya sa isang tindahan ng alahas. Sa halip na bulaklak na nakasanayan, pinili niya ang isang maselan at magarang kwintas, umaasang kahit paano'y maibsan ang bigat ng kanyang pagkakasala. Pag-uwi niya, itinaas niya ang manggas at pumunta sa kusina, abalang nagluto ng simpleng hapunan, parang isang tahimik na pagbawi para sa mabait niyang asawa. Ngumiti si Rihanna nang makita ang asawa na kusang nagluto. Naging mas maliwanag pa ang mga mata niya nang iabot sa kanya ni Max ang kwintas. Ang sweet mo naman ngayon. Diyos ko, ang ganda ng regalo, Max, sagot ni Rihanna na may galak. Ngunit isang pilit ng ngiti lang ang naibalik ni Max. Sa kaibuturan niya, walang tigil ang pagkabog ng puso at ang kalituhan. Pagsapit ng gabi, lumubog sa katahimikan ang buong bahay. Pumasok si Max sa silid at nadatnan si Rihanna na mahimbing nang natutulog, ang buhok nakakalat at ang suot na pantulog bahagyang magulo. Dapat sana idama niya ang pagiging pamilyar at init ng tanawing iyon. Ngunit sa halip, biglang sumulpot sa kanyang isipan ang larawan ni Sofia, mapang-akit, maalab at puno ng tukso. Napatigil siya, nanginginig ang kamay. Ang puso niya ay parang nahati sa dalawa, isang panig ay si Rihanna, maamo, tapat, kasama niya sa hirap at ginhawa, ang kabila ay si Sofia, isang apoy na sumusunog, nagbubukas ng damdaming matagal nang nakatago. Umupo si Max sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang anino ng asawa niyang mahimbing na natutulog. Ang alaala ng kapusukan noong hapon ay bumalik at tila isang malaking bigat ang dumadagok sa kanya. Inabot na sana niya ang buhok ni Rihanna para haplusin, ngunit bigla siyang natigilan. Niloko ko siya.
Nagtaksil ako habang siya na may patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya. Nanuyo ang lalamunan ni Max, humigop siya ng hangin na parang may bato sa dibdib. Ang larawan ni Sophia ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip, para bang isang tanikala na hindi niya matanggal. Ngunit kasabay nito, agad na sumusulpot sa isip niya ang malinaw at mapagkakatiwala ang mga mata ni Rihanna, tila paalala ng tungkulin at panata nilang mag-asawa. Tinakpan niya ang mukha gamit ang dalawang palad, ramdam ang sarili na parang bumabagsak sa kailaliman ng kasalanan. Sa loob niya, nagbabanggaan ang dalawang tinig, isa na humihila sa kanya pabalik kay Sophia kung saan ligtas ilabas ang mga pagnanasa, isa naman ang pilit na nagsisigaw na huwag niyang sirain ang tahanan at ang tiwalang ibinigay ng kanyang asawa. Mabilis ang tibok ng puso niya, tumutulo ang pawis sa noo kahit malamig ang silid. Para siyang nakasiksik sa pagitan ng dalawang pader na unti-unting sumasara, dinidiin siya hanggang mawalan ng hininga. At sa dilim, mahina niyang ibinulong, nanginginig ang boses. Rihanna, patawarin mo ako. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang mga gawin ni Max. Sa panlabas, mukhang normal pa rin ang araw-araw niyang buhay. Gumigising, nagluluto para kay Rihanna, pumupunta sa trabaho, at bumabalik sa bahay na may ngiti sa labi. Ngunit sa likod ng mga kilos na tila pangkaraniwan, may lihim na tanging siya at si Sophia lamang ang nakakaalam. Tuwing magkikita sila, mas nararamdaman niya ang kilig at tukso. Si Sophia, matalino, malikot, at puno ng enerhiya, tila naunawaan ang lahat ng kahinaan at pangangailangan niya. Bawat halik, bawat hawak ng kamay, bawat sulyap, ay para bang inilulubog si Max sa isang sariling mundo kung saan tanging damdamin ng sandaling iyon ang naroroon. Unang unti-unting naghahati ang isipan niya. Habang nakaupo sa tabi ni Rihanna sa hapunan, ngumingiti at nagkukwento tungkol sa araw, bumabalik sa isip niya ang mga halik, amoy ng buhok, at init ni Sophia. Kahit pilit niyang ituon ang pansin sa pamilya, hindi maiiwasan ni Max ang pakiramdam ng kawalan sa loob. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumitindi ang tawag ng pagnanasa. Ang mga lihim na hapunan, mga mabilis na paglalakad, at mga kape sa tanghalian ay unti-unting humahaba, nagiging mas mapanganib at nakakaadik. Bawat pagkakataon kay Sophia, mas lumulubog si Max, alam niyang mali ito, ngunit bawat sandali kasama siya ay nagbibigay ng kakaibang sigla na hindi niya naramdaman sa matagal na niyang pagsasama kay Rihanna. Tuwing uwi siya sa bahay at makikita si Rihanna na tahimik na naghihintay, sabay siyang nakararamdam ng guilt at tukso. Isang labanan sa loob ng sarili sa pagitan ng responsibilidad at pagnanasa na unti-unting sumisira sa isip at puso niya. Sa huli, bawat lihim na sandali kay Sophia ay nagiging hakbang palayo sa katotohanan at palapit sa isang mundo na sila lamang, isang mundo ng apoy, tukso, ngunit puno rin ng misteryo at panganib. Sa isang gabi sa Busan, ang mga ilaw ng kalsada ay sumasalamin sa ibabaw ng dagat, bumubuo ng isang makinang na tanawin. Huminto si Max ng kotse malapit sa Guangan Bridge, kung saan kumikislap ang mga alon sa ilalim ng ilaw. Naghihintay na si Sophia sa kanya, ang mahabang palda ay humahaplos sa hangin, at ang kanyang buhok ay kumikinang na parang bumagsak mula sa isang klasikong pintura. Naglakad sila sa tabi ng dagat, ang maalat na hangin na halos sa amoy ng dagat ay nagdaragdag ng pang-akit sa paligid. Tumingin si Sophia kay Max, may kislap ng kalikutan sa mga mata. Naalala mo ba noong nakaraang beses hindi pa kita mahawakan ng matagal? Ngumiti si Max, hindi nagsalita, ngunit dahan-dahang inilagay ang kamay sa likod ni Sophia, hinila siya ng mas malapit. Bumilis ang tibok ng puso niya, halo ng kaba at pagnanasa. Lumingon si Sophia, halos magdikit ang kanilang mga labi, at isang mahina ngunit nakakakilig na kuryente ang dumaloy sa likod ni Max. Huminto sila sa isang maliit na cafe na may tanawing dagat. Tahimik ang paligid, tanging alon at banayad na ilaw lamang ang naririnig. Yumuko si Sophia, inilagay ang kamay sa balikat ni Max at bumulong. Tayo lang, walang iba. Hindi na nakontrol ni Max ang sarili. Ang sensasyong pumutok sa bawat halik, ang kamay niya ay dahan-dahang nakapulupot sa baywang ni Sophia, at siya ay dumikit sa kanya. Ang banayad na amoy, init ng katawan, at mabilis na tibok ng puso ni Sophia ay nagpadama kay Max na para bang nakalimutan niya ang lahat sa paligid. Pagkatapos, tahimik silang lumabas ng cafe at dumiretso sa isang maliit na eskinita, kung saan ang mahina na ilaw ng kalye ay gumagawa ng mahahabang anino sa pader. Huminto si Sophia, tumingin kay Max, ang mga matay kumikislap.
Alam mo ba kung gaano ko na hinihintay ang sandaling ito? Hinila siya ni Max sa mahigpit na yakap, hinalikan sa labi sa katahimikan, na para bang huminto ang oras. Bawat halik, bawat mahinang haplos ay nagpalimot sa kanila sa mundo sa labas, sila na lang, ang lungsod ng busan, at ang maalat na hangin ng dagat. Dinala ni Max si Sofia sa isang maliit na hotel, lihim na nakatago sa pagitan ng mga matataas na gusali. Tahimik ang paligid, ang ilaw mula sa dagat ay dumarating sa bintana, nagbibigay ng pakiramdam ng pribado at ligtas. Pumasok sila sa kwarto, sinara ni Max ang pinto, at tumingin kay Sofia. Walang sinabi, tanging mabigat na hininga at mabilis na tibok ng puso ang naririnig. Lumapit si Sofia, inilagay ang kamay sa dibdib ni Max, naramdaman ang malakas niyang tibok sa ilalim ng kamay niya. Bakit bilis ng tibok ng puso mo? Bumulong siya, malambot ngunit malikot ang tinig. Ngumiti si Max, inilagay ang kamay sa baywang niya, hinila si Sofia ng mas malapit. Ang banayad na amoy ng katawan niya ay nagpanganga sa kanya, at na-realize niya ang kanyang nararamdaman, halo ng excitement at pagkakagulo. Nakatayo sila sa liwanag ng mahinang ilaw, magkatapat ang labi, bawat halik ay matindi parang dalawang gutom na tigre. Dapat aminin ni Max, hindi lang kaakit-akit ang katawan ni Sofia, kundi mahusay din siya. Para bang nalunod siya sa mahihinang ungol ni Sofia. Ang mga kamay niya ay nakapulupot sa baywang, nadarama ang bawat kurba ng katawan. Bawat haplos at himas ay nagpalimot sa kanila sa mundo sa labas, tanging isa't isa at ang naglalagablab na damdamin ang natira. Sa kasagsagan, bigla na lang pumasok sa isip ni Max ang imahe ni Rihanna. Nagulat siya, ngunit mabilis na bumalik sa sandali kay Sofia, kung saan lahat ng tensyon, pagnanasa, at damdamin ay nakahanap ng daan palabas. Sa mga sumunod na araw, lalong nagiging malapit sina Max at Sofia sa isa't isa. Tuwing magkikita sila, parang nagiging isa, ang bawat haplos, bawat halik, bawat munting tawa ay nagpapaligaw sa isip ni Max sa hangganan ng kanilang pagkakaalaman. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng isang cafe sa tabing dagat, biglang naalala ni Sofia ang alaala ng 3 buwan nilang opisyal na pagiging magkasintahan, ang mga mata niya ay maihalong pilyo at pananabik. Naalala mo ba noong nagsimula tayong magmahalan? Ang unang 3 buwan ang saya talaga. Natigilan si Max, ramdam niya ang init at sabay na kasalanan. Ayaw niyang balikan ang nakaraan kasama ang kanyang asawa, at biglang pumasok sa isip niya ang isang mapanganib na desisyon. Sasabihin niya kay Rihanna na kailangan niyang maglakbay sa trabaho ng 1 linggo. Ang biyahe na ito ay magiging pagkakataon para dalhin si Sofia sa Tokyo, isang pribadong paglalakbay kung saan sila lang at pansamantalang titigil ang mundo sa paligid nila. Ang biyahe ay dumaan sa isang kahali-halina. Ramdam ni Max bawat buhay na sandali kasama si Sofia, ang mga halik sa ilalim ng ilaw ng Shibuya, ang mga hakbang sa tulay ng Togoshi, ang tawa sa mga maliit na eskinita. Tuwing kumikindat si Sofia o hinahawakan ang kanyang kamay, para bang nakalimutan ni Max ang lahat ng responsibilidad at kasalanan na bumabalot sa kanyang puso. Pagbalik niya mula sa biyahe, nag-text si Max kay Rihanna, ihanda mo na ang hapunan. Babalik ako ng maaga para kumain kasama ang pamilya. Gusto niyang gumawa ng bagay para bawiin, para kay Rihanna, para sa anak nilang si Cindy, at para sa mga araw na naligaw siya sa pagnanasa. Ngunit noong gabing iyon, pagpasok niya sa bahay, hindi niya nakita si Rihanna na nagluluto. Tinanong niya, medyo nagtataka. Hindi ka magluluto? Tumingin si Rihanna sa kanya ng malamig at pantay ang tono ng boses. Tag-init, si Cindy ay nasa lola niya. Kaya hindi ako nagluluto. Normal lang ang sagot, ngunit nakaramdam si Max ng kakaibang pagbabago sa mga mata at kilos ng asawa. Biglang pumasok sa kanya ang isang pangamba, may bagay ba siyang hindi alam? Napansin na ba ni Rihanna ang relasyon niya kay Sofia? Nakatayo si Max ng tahimik, tumitibok ng mabilis ang puso niya. Ang imahe ni Sofia, matamis at mapusok, ay nanatili sa isip niya, ngunit ngayon ay lumilitaw ang takot kay Rihanna, ang asawa niyang matalino, maingat at napapansin ang bawat maliit na pagbabago. Pumapasok sa isip niya, hindi ko dapat hayaang mahinuha niya. Pero bakit ganito kalakas ang pakiramdam ko? Ang puso ni Max ay naguguluhan, sa pagitan ng kasiyahan na naranasan at takot sa katotohanan, ramdam niya na para siyang naglalakad sa manipis na lubid, kung saan bawat hakbang ay delikado at maaaring mawala ang lahat. Noong gabing iyon, nagpa siya akong lumapit kay Rihanna.
Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at dahan-dahang hinaplos. Patuloy pa rin ang tibok ng puso ko dahil sa mga alalahanin sa buong araw. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata ni Rihanna, napansin kong wala namang nagbago, ang tono ng kanyang boses ay normal pa rin, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kakaibang bagay. Dahan-dahan kong pinisil ang kanyang balikat at bumulong. Ngayon, parang iba ang pakiramdam ko sa'yo. Ngumiti si Rihanna ng banayad at sumagot ng kalmado. Bakit, iba rin ba sa'yo? At tumingin siya sa aking mga mata. Bahagya kong iniiwasan ang titig ni Rihanna at sumagot, kasi ngayong gabi hindi kita nakitang nagluto. Miss ko rin ang luto mo. Kasi ang anak natin na si Cindy, nasa bakasyon at umuuwi sa lola niya. Gusto ko lang samantalahin ang oras na ito para magkaroon tayo ng kaunting oras para sa ating dalawa. Ngayon na may nagbabantay kay Cindy, gusto kong maglaan ng mas maraming oras para sa sarili ko, para hindi mo makita akong magulo. Mula ngayon, hindi na ako magluluto ng hapunan. Kung gutom tayo, sabay tayong lalabas para kumain. Matagal na rin akong sabik na maramdaman ang pakiramdam na mag-date tayo para sa hapunan. Habang sinasabi iyon, dahan-dahan niyang hinaplos ang aking likod. Napagtanto kong tila normal pa rin ang lahat, kaya huminga ako ng maluwag at mumiti. Magandang ideya yan. Matagal na rin tayong hindi nagkakaroon ng dinner date. Samantalahin mo na ang oras na hindi kailangan alagaan si Cindy para maglaan ng oras para sa sarili mo. Marami rin akong trabaho ngayon kaya madalas hindi ako nakakatapos ng hapunan sa bahay. Sa totoo lang, mabuti rin to para makahanap ako ng pagkakataon na may meeting sa trabaho at makasama si Sofia nang hindi nagrereklamo si Rihanna tungkol sa dinner sa bahay. Gabing iyon, nagpa siya akong lumapit kay Rihanna. Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat, dahan-dahang hinaplos. Ang tibok ng puso ko ay pa rin pabago-bago dahil sa mga alalahanin sa buong araw. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata ni Rihanna, napansin kong wala namang nagbago, ang tono ng kanyang boses ay normal, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpapahiwatig ng anumang kakaiba. Dahan-dahan kong pinisil ang kanyang balikat at bumulong. Ngayon, medyo kakaiba ang pakiramdam ko sa iyo. Ngumiti si Rihanna ng banayad at sumagot ng kalmado. Anong iba sa akin? At tiningnan niya ako sa mga mata. Medyo iniiwasan ko ang kanyang tingin at sumagot, kasi ngayon hindi kita nakita nagluluto at namimiss ko yung lutuin mo. Kasi si Cindy, ang anak natin, ay nasa bakasyon at bumisita sa kanyang lola. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para magkaroon tayo ng kaunting espasyo bilang mag-asawa. Ngayon na may nagbabantay kay Cindy, gusto kong maglaan ng higit na oras para sa sarili ko, para hindi mo makita akong magulo. Mula ngayon, hindi na ako magluluto ng hapunan. Kung gutom, sabay tayong lalabas kumain. Matagal ko nang nami-miss ang pakiramdam na mag-date tayo at kumain ng hapunan ng magkasama. Sambit ni Rihanna habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ko. Napansin kong tila normal pa rin ang lahat, kaya huminga ako ng malalim at mumiti. Magandang ideya. Matagal na rin tayong hindi kumakain sa labas bilang mag-asawa. Kung wala ka ring iniintinding si Cindy, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Sa mga araw na ito, abala rin ako, kaya madalas hindi ko na nakukuhang kumain sa bahay. Sa totoo lang, okay lang din sa akin kasi pagkatapos ng trabaho, pwede kong gawing dahilan ang mga meeting sa opisina para makita si Sofia nang hindi nagrereklamo si Rihanna tungkol sa hapunan. Sa mga sumunod na araw, para bang tinatamasa ni Max ang makulay na buhay niya. Ang proyekto niyang Vitalink ay nasa yugto ng pag-usbong, mga demo ng teknolohiya, mga GAI algorithm para sa optimal na kalusugan ng individual. Isang kilalang kumpanya sa Amerika sa larangan ng venture capital ang nagpasya na makipagtulungan sa kanya, handang mag-invest ng $2 milyon upang ilunsad ang Vitalink sa global market. Nang basahin ni Max ang email mula sa kumpanyang dayuhan, bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang halos huminto. Lumitaw sa screen ang nakasulat. Lubos kaming humanga sa teknolohiyang Vitalink. Nais naming makipagtulungan at mag-invest ng $2 milyon para ilunsad ito sa global market. Sa simula, hindi siya makapaniwala. $2 milyon, isang halagang dati nasa mga pinakamakapangyarihang pangarap lamang. Iniisip niya, totoo ba ito? Isa ba itong pagkakataon na dumarating lang minsan sa buhay? Ang saya ay bumaha, kalahati ng kanya ay gustong sumayaw at sumigaw sa tuwa,
ang kalahati naman ay maihalong takot dahil sa biglaang pressure. Bawat linya ng email, bawat pirma, bawat pangako sa pakikipagtulungan ay parang inilalagay siya sa isang whirlpool ng excitement at kaba. Ito na marahil ang pagkakataon niyang baguhin ang buhay. Maipapakita niya kay Rihanna at sa pamilya niya ang kanyang talento. Malapit na ang araw na respetuhin siya ng mga magulang at pamilya ni Rihanna. Pumikit si Max at huminga ng malalim. Inisip niya ang mga text demo, mga importanteng meeting kasama ang mga Amerikanong partner, at mga presentation sa international stage. Lahat ay malinaw sa isip niya. Bahagi sa kanya ay puno ng pride. Sa wakas, kinikilala ang lahat ng kanyang pagsisikap at mga gabing ginugol sa computer, code, at algorithms. Ngunit kasabay nito, may lumilitaw na tahimik na pressure. Ang $2 milyon ay hindi lang pera, kundi malaking responsibilidad. Kailangan niyang siguraduhin na ang lahat ay gumagana ng perpekto, walang pagkakamali at huwag hayaang lumipas ang oportunidad. Nararamdaman ni Max ang halo ng excitement, thrill at konting takot. Iniisip niya, ito ang turning point. Kung maganda ang resulta, hindi lang kumpanya ang mababago ng Vitalink, pati na rin ang buhay ko. Pero kung mabigo ito'y magiging malaking bagsak. Ngumiti si Max sa sarili, nanginginig ngunit excited. Hinawakan niya ang keyboard, binuksan ang final plan, tinitingnan ang logo ng Vitalink sa screen. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa harap ng pinakamalaking oportunidad ng buhay, na parang naglalakad sa manipis na lubid, kung saan bawat hakbang ay puno ng panganib at pangako. Sa hapon iyon, pagkatapos ng isang stressful na meeting, nakatanggap si Max ng mensahe mula kay Sophia. Ngayong gabi, sabay tayong kumain muli ha? Tumalo ng puso niya sa dibdib, ngunit kasabay nito, lumitaw ang takot tungkol kay Rihanna sa kanyang isipan. Alam niyang naglalaro siya ng apoy, ngunit ang pakiramdam na ganap na malapit kay Sophia ay sobrang nakakaakit. Ngunit kahit sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Max ang imahe ni Rihanna, ang kanyang asawa, na kasama niya sa maraming taon, na lumitaw sa isip. Iniisip niya, kailangan kong gumawa ng para sa kanya, kailangan kong panatilihin ang pamilya. Pagbalik sa bahay, nakita ni Max si Rihanna na nagbabasa sa ilalim ng banayad na ilaw. Ngunit sa mata ni Max, maihalo ng kaba, guilt at pagnanasa. Mumiti siya nang tanungin siya ni Rihanna. Mukhang masaya ka ngayon, may magandang nangyari ba? Bahagyang tumango siya. Ang kanyang trabaho ay umuusad, may dayuhang investor na gustong mag-invest sa kumpanya niya. $2 milyon iyon, mahal kong Rihanna. Congrats, mahal kong asawa. Tumalon si Rihanna sa tuwa at naramdaman ko rin ang kasiyahan sa kanya. Gabing iyon, nagpa siya akong kusang lumapit kay Rihanna. Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat, hinaplos iyon ng marahan. Tumitibok pa rin ang mabilis ang puso ko dahil sa mga alalahanin sa buong araw, pero nang tumingin ako sa mga mata ni Rihanna, napansin kong wala namang nagbago, ang tono niya ay karaniwan pa rin at walang anumang bakas ng lihim na ikinukubli. Bahagya kong minasahe ang balikat niya at bumulong. Parang may kakaiba sa'yo ngayong araw. Ngumiti siya ng banayad at mahinahong sumagot. Kakaiba? Ano naman ang kakaiba, ha? Sabay titig ng diretsyo sa aking mga mata. Parang nailang ako sa titig niyang tila sumisiyasat, kaya agad kong idinahilan. Kasi hindi ka nagluto ngayong gabi. Namimiss ko kasi ang luto mo. Bahagya siyang natawa at ipinaliwanag. Kasi si Cindy, nasa bahay ni Lola niya ngayong bakasyon. Kaya naisip ko, samantalahin natin ang oras para tayong dalawa naman ang magkaroon ng private na panahon. Nasa pangangalaga na si Cindy, kaya gusto ko rin alagaan ang sarili ko, para hindi ka makakita ng asawang mukhang losyang. At idinugtong pa niya, simula ngayon, sa gabi, huwag ka nang umasa na magluluto ako. Mas okay siguro kung tayong dalaway kakain sa labas. Ang tagal ko nang nami-miss ang pakiramdam na para tayong nagde-date ulit. Habang sinasabi iyon, marahan niyang hinaplos ang likod ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napangiti ako at tumango. Magandang ideya iyan. Matagal na rin mula nang lumabas tayong magkasama para mag-dinner. Samantalahin mo na rin habang wala si Cindy, bigyan mo ng oras ang sarili mo. At saka, nitong mga araw, sobrang dami kong trabaho kaya minsan hindi na rin ako nakakauwi para kumain ng hapunan. Sa loob-loob ko, iyon din ay isang dahilan para makalusot. Magagamit kong palusot ang mga pulong sa opisina,
upang makatagpo si Sofia, nang hindi na ako pagagalitan ni Rihanna sa hindi pag-uwi para kumain. Lumipas ang mga araw at tila ba tinatamasa ni Max ang makulay na buhay. Ang proyekto niyang Vitalink ay pumasok na sa yugto ng paglago, mga demo ng teknolohiya, mga algorithm ng AI na tumutulong para i-optimize ang kalusugan ng bawat tao. Isang sikat na kumpanya mula sa Amerika, nakilala sa venture capital, ang nagpa siyang makipagtulungan at maglaan ng $2 milyong upang dalhin ang Vitalink sa pandaigdigang merkado. Nang mabasa ni Max ang email, halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Nakasulat, "Lubos kaming humanga sa teknolohiyang Vitalink. Nais naming makipagtulungan at mag-invest ng $2 milyon upang mailunsad ito sa buong mundo." Noong una, hindi siya makapaniwala. $2 milyong, isang halagang dati parang imahinasyon lamang sa pinakamatinding pangarap. Napabulong siya sa sarili, totoo ba ito? Ito na ba ang golden opportunity ko? Naramdaman niyang bumalot sa kanya ang matinding tuwa at kaba. Isang bahagi niya ay gustong mapatalon sa galak, sumigaw ng tagumpay, ngunit may kasamang pangamba dahil kasabay ng pagkakataon ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat email, bawat lagda, bawat kasunduan ay tila humahatak sa kanya, papasok sa isang alon na parehong nakaka-excite at nakakasakal. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong magbabago ang lahat. Magagawa kong patunayan kay Rihanna at sa pamilya niya na hindi ako walang silbi. Darating na ang araw na igagalang ako ng lahat. Pinikit ni Max ang mga mata at huminga ng malalim. Sa isip niya, malinaw niyang nakikita ang mga demo, mga pulong kasama ang mga Amerikanong investors, ang kanyang sarili na nasa entablado, nagpe-present ng proyekto sa buong mundo. Napuno siya ng pagmamalaki, lahat ng puyat, coding at dugot pawis, ngayon ay may bunga na. Ngunit kasabay noon, gumapang din ang bigat ng presyon. Ang $2 milyong ay hindi lang pera, isa itong dambuhalang pananagutan. Kailangan niyang tiyakin na walang sablay, na walang pagkakamali. Kung magtagumpay, magbabago ang lahat. Kung mabigo, ang pagbagsak ay magiging matindi. Napatawa siyang mag-isa, nanginginig sa halo ng takot at tuwa. Kumalampag ang daliri niya sa keyboard, binuksan muli ang huling bersyon ng business plan at tinitigan ang logo ng Vitalink. Sa sandaling iyon, dama niyang nasa harap siya ng pinakamalaking pagkakataon ng kanyang buhay, ngunit parang naglalakad sa isang manipis na alambre na bawat hakbang ay puno ng panganib at pangako. Kinahapunan, matapos ang isang nakakapagod na pulong, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sofia. "Kumain tayo sa labas ngayong gabi." Muling kumabog ang puso ni Max. Alam niyang delikado, para bang naglalaro siya ng apoy, ngunit hindi niya matanggihan ang matamis na tukso ni Sofia. Subalit kahit sa gitna ng pananabik, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Rihanna. Ang asawang nakasama niya sa hirap at ginhawa. Bulong niya sa sarili, kailangan kong gawin din ang tama para sa kanya, para sa pamilya. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagbabasa ng libro si Rihanna sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade. Tumigil siya saglit, binalot ng halong pagkahabag at pananabik. Ngumiti siya ng tanungin ng asawa. "Parang masaya ka ngayon. May magandang balita ba?" Tumango siya at sumagot. "May progreso sa trabaho. May investor mula sa abroad na gustong maglagay ng $2 milyong sa kumpanya natin." Napasigaw sa tuwa si Rihanna at halos tumalon sa saya. "Congratulations, mahal ko," sabi niya. At sa tagpong iyon, ramdam din ni Max ang kasiyahan. Lumipas ang mga linggo at halos buong panahon ni Max ay kinain ang paghahanda para sa investment. Sa araw, abala siya sa papeles, disenyo at walang katapusang pulong. Sa gabi, pilit niyang hinahati ang sarili, kay Sofia, na nagdadala ng matatamis na sandali, at kay Rihanna, ang asawa niyang kasama sa bawat hakbang ng buhay. Ngunit habang patuloy ang lahat, unti-unting nagbago si Rihanna. Nagsimula siyang alagaan ang sarili, pinaganda ang itsura, mas naging masigasig sa trabaho. Para kay Max, tila ba perpekto na ang lahat, matagumpay ang proyekto, masarap ang buhay may kalaguyo, at mas nagiging kaakit-akit pa ang asawa. Ngunit gaya ng kasabihan, hindi kailanman kumpleto ang isang buhay na puno ng lihim. Isang gabi, habang nagpupuyat si Max para tapusin ang mga bahagi ng proyekto, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang anonymous na mensahe, kalakip ang ilang larawan. Unay inisip niyang spam lamang.
Ngunit nang buksan niya, nanigas ang kanyang katawan, mga litrato niya at ni Sofia sa kama. Nanginig ang kamay ni Max. Hindi niya alam kung sino ang kumuha o paano ito nakalap. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit naka-off. Sumagi sa isip niya, si Sofia kaya ang gumawa nito. Dahil kung hindi siya, sino pa ang may pagkakataon? Nauwi iyon sa matinding pagtatalo nila ni Sofia. Pareho silang nabalot ng takot. Paano kung malaman ni Rihanna? Paano kung malaman ng asawa ni Sofia? Ang lahat ay guguho. Makalipas ang ilang araw, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula sa parehong numero. Ngayon, may kasamang banta, $100,000 kapalit ng katahimikan. Kung hindi, ilalabas sa publiko ang lahat ng litrato. Nanginig si Max. Kung kumalat ang balitang ito, hindi lang mawawala ang $2 milyong na investment, kundi pati ang reputasyon niyang itinayo niya mula sa wala. Wala siyang nagawa kundi ang mag-ipon. Pinigan niya ang lahat ng ipon, umutang pa sa mga kaibigan, at sa huli nakalikom ng $100,000. Ibinigay niya at pinadalhan siya ng kumpirmasyong burado na ang files. Akala niya tapos na. Ngunit makalipas ang isang linggo, tumawag si Sofia, nang hihina, halos umiiyak. Siya naman ngayon ang tinatarget. Ang parehong banta, ngunit hiwalay na bayad. Galit na galit si Max, tinawagan muli ang tao. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Malamig ang sagot. Hindi kita niloko. Burado na ang sayo. Pero hindi ko kailanman sinabing kasama pati sa kanya. At sabay pinutol ang tawag. Wala silang nagawa ni Sofia kundi muling mag-ipon. Muling lumipad ang $100,000 mula sa kanilang mga kamay. Ngunit mula roon, ang relasyon nilang dalawa ay mistulang lason. Wala nang tamis, puro takot at pagkabalisa. Naubusan ng pera, wala nang mapagkunan si Max. Kaya't napilitan siyang bumalik kay Rihanna at manghingi ng pera mula sa ipon ng pamilya para hindi tuluyang mamatay ang proyekto. Ngunit sa halip na tulong, isang malamig na katotohanan ang ibinato ni Rihanna. Ginamit na niya ang lahat ng ipon upang bilhin ang bahay sa labas ng syudad para kay Cindy. Para kay Max, gumuho ang buong mundo. Hawak ang papeles ng bahay, sumabog ang galit niya. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Para sa kanya, hindi ang bahay ang problema, kundi ang oras. Kailangan niya ng puhunan ngayon dahil kung hindi, maaaring tuluyang maglaho ang kanyang pinakamalaking pagkakataon. Lahat ng alaala ay bumalik na parang mga pelikulang iniikot pabalik. Ang mga detalye na dati inakala kong mga pagkakataon o swerte lamang, ngayon ay malinaw na mga piraso ng isang matalinong at malupit na plano ni Rihanna. Nabigla akong napagtanto, mula simula hanggang wakas, isa lang pala akong puppet sa laro na palihim niyang isinadula. Sumikip ang dibdib ko. Bawat sandali kasama si Sofia, na akala ko'y pag-ibig na matindi, ay nasa ilalim na pala ng mga mata ni Rihanna. Bawat reaksyon, bawat galaw ko, nabasa at nahulaan na niya. Naalala ko ang pagbabago ng aking asawa nitong mga nakaraang buwan, kung paano siya nag-ayos ng itsura, nagsuot ng mga elegante at propesyonal na damit, may kumpiyansa at kumikislap ang mga mata tuwing papasok sa trabaho. Dati inosente kong inisip na ginagawa niya ito para sa pamilya, para mapasaya ako. Ngunit hindi, lahat iyon ay bahagi ng plano niya. Hindi lamang muling binuo ni Rihanna ang kanyang imahe sa aking paningin, kundi nagawa rin niyang mag-iwan ng impresyon kay Ken at sa buong mundo na siya'y isang malakas, independyente, at mapagkakatiwalaang babae. At ako, isa lang akong hangal na lalaki, iniisip na ako ang may kontrol, ngunit sa totoo lang, bawat hakbang ko ay ginabayan na, hanggang sa lumabas ang katotohanan at wala na akong natira kundi 2 kamay na walang laman. Sa huli, nauwi rin sa wakas ang kasal namin ni Rihanna. Mabilis natapos ang paglilitis ng diborsyo, ngunit para kay Max, ito'y tila hatol ng kamatayan sa buhay pamilya niya. Malinaw at mahinahon magsalita si Rihanna, malamig at matalim, samantalang si Max ay pautal-utal, pilit binubuo ang mga salita na parang taong tinanggalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. Pagkatapos lamang mailabas ang kanilang diborsyo, nagsampa rin ng hiwalayan si Ken, ang asawa ni Sofia. Hindi lamang siya humingi ng kalayaan kundi ibinunyag ang sandamakmak na ebidensya ng pagtataksil ni Sofia. Mga mensahe, larawan, resibo ng hotel lahat ay parang matutulis na kutsilyo na tumaga sa danga ni Max at Sofia.
Sa isang gabi, ang dalawang taong akala ay hawak ang matamis na pag-ibig sa pagtatago, ay biglang nalugmok sa krisis. Wala na silang mapuntahan, wala nang masandalan. At mas lumala pa ang trahedya. Sa paglilitis tungkol sa kustodya ng anak, halos mawala ng pag-asa si Max nang marinig na ipinagkaloob kay Rihanna ang karapatan kay Cindy. Napakalinaw ng dahilan, bagsak ang kalagayan sa pananalapi ni Max, wala siyang kakayahang magtaguyod sa bata, samantalang si Rihanna ay may matatag na trabaho at suportado pa ng kanyang pamilya. Sa harap ng lahat, parang tinanggalan si Max ng natitirang pinakamahalaga sa kanya, ang anak na si Cindy na siyang pinakamamahal niya. Gabi iyon, mag-isa si Max sa maliit na inuupahang apartment, may basong alak sa mesa na hindi pa naubos. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili, bakit ako bigo ng ganito? Bakit parang lahat ay biglang nawala sa aking mga kamay? Naalala niya ang ugat ng pagkabulok ng pinansya ng kanyang kumpanya. May pagkakataon siyang makabangon, naghanda ng detalyadong plano para sa pakikipag-ugnayan sa isang dayuhang kumpanya. Kung nagtagumpay, makakakuha siya ng $2 milyong na puhunan, sapat upang iligtas ang kanyang negosyo at dangal. Ngunit sa huling sandali, ang dayuhang kumpanya ay pumili ng plano ng ibang kumpanya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, pawis at puyat ay parang bula na naglaho. Bukod pa rito, may nakapatong sa lig niyang utang na $300,000 at interes kada buwan na 25%. Noong una, inisip lang ni Max na normal na matinding kompetisyon iyon sa negosyo. Ngunit unti-unti nagsimulang magkadugtong ang mga piraso. Sa isang pagkakataon, narinig niya na malapit pala ang kumpanyang iyon kay Ken. At nang higit pa niyang sinuri, parang binuhusan siya ng malamig na tubig, plano pala iyon ni Rihanna, dahilan upang siya ay bumagsak at mawalan ng lahat. Pati mga pagkakataon na may tumawag na nagbabantang mangikil at kinailangang ibigay niya ang natitirang kapital, lahat pala ay bahagi ng plano ni Rihanna. At sa kasalukuyan, wala siyang magawa dahil sobrang talino ng babae. Bawat galaw, nililinis ang bakas na parang walang nangyari. Lahat ay isang palabas. Isang palabas kung saan si Max at Sophia ay mga puppet lamang na kawawa, hinahatak ng lubid. Matagal nang nagsabuatan sina Rihanna at Ken, ginamit ang bawal na pag-ibig ni na Sophia at Max bilang pain, sa kadahan-dahang isiniksik sila sa isang patibong na walang takas. Pagbagsak sa negosyo, pagkasira ng pamilya, pagkawala ng kustodya ng anak, lahat iyon ay mga eksenang planado para sa kanilang paghihiganti. Tahimik na nakaupo si Max, nanginginig ang kamay habang hawak ang sigarilyong hindi pa nasisindihan. Ramdam niya na para siyang bulag na niloloko sa mismong buhay niya. Ngunit marahil, ito ang tinatawag na ganti ng tadhana. Sa katahimikan ng silid, bigla siyang napatawa ng mapait, isang tawang walang kaligayahan. Napagtanto niya, tapos na ang lahat, ang kanyang karera, pamilya, at pag-ibig. Ang natira na lamang ay kahihiyan at sakit na hindi na malilinis kailanman. Lahat ng alaala ay bumalik na parang mga pelikulang iniikot pabalik. Ang mga detalye na dati inakala kong mga pagkakataon o swerte lamang, ngayon ay malinaw na mga piraso ng isang matalinong at malupit na plano ni Rihanna. Nabigla akong napagtanto, mula simula hanggang wakas, isa lang pala akong puppet sa laro na palihim niyang isinadula. Sumikip ang dibdib ko. Bawat sandali kasama si Sophia, na akala ko'y pag-ibig na matindi, ay nasa ilalim na pala ng mga mata ni Rihanna. Bawat reaksyon, bawat galaw ko, nabasa at nahulaan na niya. Naalala ko ang pagbabago ng aking asawa nitong mga nakaraang buwan, kung paano siya nag-ayos ng itsura, nagsuot ng mga elegante at propesyonal na damit, may kumpiyansa at kumikislap ang mga mata tuwing papasok sa trabaho. Dati inosente kong inisip na ginagawa niya ito para sa pamilya, para mapasaya ako. Ngunit hindi, lahat iyon ay bahagi ng plano niya. Hindi lamang muling binuo ni Rihanna ang kanyang imahe sa aking paningin, kundi nagawa rin niyang mag-iwan ng impresyon kay Ken at sa buong mundo na siya'y isang malakas, independyente, at mapagkakatiwalaang babae. At ako, isa lang akong hangal na lalaki, iniisip na ako ang may kontrol, ngunit sa totoo lang, bawat hakbang ko ay ginabayan na, hanggang sa lumabas ang katotohanan at wala na akong natira kundi 2 kamay na walang laman. Sa huli, nauwi rin sa wakas ang kasal namin ni Rihanna. Mabilis natapos ang paglilitis ng diborsyo, ngunit para kay Max, ito'y tila hatol ng kamatayan sa buhay pamilya niya. Malinaw at mahinahon magsalita si Rihanna, malamig at matalim, samantalang si Max ay pautal-utal,
pilit binubuo ang mga salita na parang taong tinanggalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. Pagkatapos lamang mailabas ang kanilang diborsyo, nagsampa rin ng hiwalayan si Ken, ang asawa ni Sofia. Hindi lamang siya humingi ng kalayaan kundi ibinunyag ang sandamakmak na ebidensya ng pagtataksil ni Sofia. Mga mensahe, larawan, resibo ng hotel lahat ay parang matutulis na kutsilyo na tumaga sa danga ni Max at Sofia. Sa isang gabi, ang dalawang taong akala ihawak ang matamis na pag-ibig sa pagtatago ay biglang nalugmok sa krisis. Wala na silang mapuntahan, wala nang masandalan. At mas lumala pa ang trahedya. Sa paglilitis tungkol sa kustodya ng anak, halos mawala ng pag-asa si Max nang marinig na ipinagkaloob kay Rihanna ang karapatan kay Cindy. Napakalinaw ng dahilan, bagsak ang kalagayan sa pananalapi ni Max, wala siyang kakayahang magtaguyod sa bata, samantalang si Rihanna ay may matatag na trabaho at suportado pa ng kanyang pamilya. Sa harap ng lahat, parang tinanggalan si Max ng natitirang pinakamahalaga sa kanya, ang anak na si Cindy na siyang pinakamamahal niya. Gabi iyon, mag-isa si Max sa maliit na inuupahang apartment, may basong alak sa mesa na hindi pa naubos. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili, bakit ako bigo ng ganito? Bakit parang lahat ay biglang nawala sa aking mga kamay? Naalala niya ang ugat ng pagkabulok ng pinansya ng kanyang kumpanya. May pagkakataon siyang makabangon, naghanda ng detalyadong plano para sa pakikipag-ugnayan sa isang dayuhang kumpanya. Kung nagtagumpay, makakakuha siya ng $2 milyong na puhunan, sapat upang iligtas ang kanyang negosyo at dangal. Ngunit sa huling sandali, ang dayuhang kumpanya ay pumili ng plano ng ibang kumpanya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, pawis at puyat ay parang bula na naglaho. Bukod pa rito, may nakapatong sa lig niyang utang na $300,000 at interes kada buwan na 25%. Noong una, inisip lang ni Max na normal na matinding kompetisyon iyon sa negosyo. Ngunit unti-unti nagsimulang magkadugtong ang mga piraso. Sa isang pagkakataon, narinig niya na malapit pala ang kumpanyang iyon kay Ken. At nang higit pa niyang sinuri, parang binuhusan siya ng malamig na tubig, plano pala iyon ni Rihanna, dahilan upang siya ay bumagsak at mawalan ng lahat. Pati mga pagkakataon na may tumawag na nagbabantang mangikil at kinailangang ibigay niya ang natitirang kapital, lahat pala ay bahagi ng plano ni Rihanna. At sa kasalukuyan, wala siyang magawa dahil sobrang talino ng babae. Bawat galaw, nililinis ang bakas na parang walang nangyari. Lahat ay isang palabas. Isang palabas kung saan si Max at Sofia ay mga puppet lamang na kawawa, hinahatak ng lubid. Matagal nang nagsabuatan sina Rihanna at Ken, ginamit ang bawal na pag-ibig nina Sofia at Max bilang pain, sa kadahan-dahang isiniksik sila sa isang patibong na walang takas. Pagbagsak sa negosyo, pagkasira ng pamilya, pagkawala ng kustodya ng anak, lahat iyon ay mga eksenang planado para sa kanilang paghihiganti. Tahimik na nakaupo si Max, nanginginig ang kamay habang hawak ang sigarilyong hindi pa nasisindihan. Ramdam niya na para siyang bulag na niloloko sa mismong buhay niya. Ngunit marahil, ito ang tinatawag na ganti ng tadhana. Sa katahimikan ng silid, bigla siyang napatawa ng mapait, isang tawang walang kaligayahan. Napagtanto niya, tapos na ang lahat, ang kanyang karera, pamilya, at pag-ibig. Ang natira na lamang ay kahihiyan at sakit na hindi na malilinis kailanman.